I'm so happy dahil nagawa niyong makarating iha, nakangiting wika sa akin ni Mrs. Susan Jimenez. Ang ina ni Enzo. Makailang ulit pa nitong hinalikan si Charles, bago ako muling binalingan. Pasensya na po kayo tita. Medyo na late po yata kami ng dating, sagot ko naman. Medyo sumama na naman ang pakiramdam ko kanina, kaya naman hindi kaagad kami nakapag-ayos ni Charles. Mabuti na lang din at matyaga kaming hinintay ni Lorenzo kanina, dahil kung hindi mukhang hindi talaga kami makaka-attend sa party na ito. Ayos lang iha. Ang importante dumating kayo. Naku! Ang cute talaga ni Charles. Ang bilis niyang lumaki, nakangiti nitong wika. Nagulat pa ako nang bigla akong hawakan ni Lorenzo sa kamay. Mom, hihiramin ko muna si Ashley. Ipapakilala ko siya sa ilan kong mga kaibigan, nakangiting wika ni Enzo sa kanyang ina. Okay though, don't worry, ako na muna ang titingin kay Charles. Mukhang nag-enjoy din siya dito. Ipapakilala ko siya sa ibang mga batang nandito, nakangiting sagot ni Tita Susan. Agad naman akong nagpasyanod nang hilain ako ni Lorenzo sa ilang umpukan ng mga bisita. Wow Enzo! Kailan ang kasal? Salubong na tanong sa amin ng isa sa mga bisita. Natigilan naman ako. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkailang dahil sa klase ng tanong na ibinato nito sa amin ngayon. Ang lakas talaga ng pang-amoy mo Mark tungkol sa bagay na iyan. Hindi ko pa nga ipinakilala sa inyo ang fiancé ko, pero kasal na agad ang itinatanong niyo sa akin, nakangiting sagot nito. Agad naman nagtawanan ang lahat. Yes by the way Ash, sila ang mga kaibigan ko, hindi kami masyadong close pero nagkakausap din naman. And mga bro si Ashley nga pala, fiancé ko. Pagpapakilala sa amin ni Lorenzo. Hindi ko naman maiwasan na magulat sa sinabi nito. Ano ang sinasabi nitong fiancé niya ako? Kailan pa dahil kahit na anong gawin kong pagpiga ko sa utak ko, wala akong naalala na nag-propose ito sa akin. At wala akong balak na gawing kasintahan si Lorenzo. Hindi magbabago ang lahat. Tanging pagiging isang mabuting kaibigan lang ang aking may offer dito. Wala nang iba. Pero ayaw ko naman itong ipahiya sa kanyang mga kausap kaya nanahimik na lang ako. Mamaya ko na lang siya kakausapin tungkol sa bagay na ito. Naging mainit naman ang pagtanggap sa akin ng mga kaibigan ni Lorenzo. Sinasagot ko kung ano man ang kanilang mga katanungan. Laking pasalamat ko dahil kahit papaano nag-enjoy naman ako sa party kahit na nailang ako sa kakaibang kaswitan na ipinapakita sa akin ni Enzo. Hinayaan ko na lang total ko kumprontahin ko naman siya pagkatapos na party. Hindi pwedeng ganito. Hanggat maaari ayaw ko siyang bigyan ng pag-asa na magiging kami balang araw dahil hindi mangyayari iyon. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sa wakas natapos din ang party. Agad akong nagpaalam sa mga magulang nito na babalik na kami ng kondo. Ayaw pa nga sana nilang pumayag at inanyayahan kaming mag-ina na pwede naman kaming matulog sa isa sa mga guest room nila. Pero nanindigan ako sa kagustuhan na makauwi ng kondo. Hindi kasi ako komportable sa bahay nila. Lalo na habang tumatagal lalong nagiging kakaiba ang kinikilos ni Lorenzo. Hindi ako sanay na ganito siya kaalaga sa akin. Naiilang ako. Kung ano-anong dahilan na ang sinabi ko para lang makaalis na. Ash, alam mo ang saya ko ngayong gabi. Pakiramdam ko naging kumpleto ang pagkatao ko dahil kasama ko kayong mag-ina, wika nito habang nagmamaneho. Enzo, bakit fiancé ang pagpapakilala mo sa akin sa mga kaibigan mo? Hindi ko mapigilang tanong dito. Sandali itong hindi nakasagot habang nakatitig ang tingin sa kalsada na aming dadaanan. Pagkatapos narinig ko ang marahan na pagbuntong hininga. Bakit ayaw mo ba? Galit ka ba dahil doon? Tanong nito. Sandali akong hindi nakaimik. Hanggat maari ayaw kong sirain ang masayang gabi nito. Kaya lang hindi naman pwedeng bigyan ko siya ng false hope, diba? Hindi naman sa ganoon. Baka kasi mag-expect sila, sagot ko naman. Agad kong napansin ang lungkot na bumalatay sa mga mata nito. Ito ang iniiwasan kong mangyari pero ano nga ba ang tama? Naging tahimik na ito hanggang sa makarating kami ng kondo. Hindi na din ito umakyat pa ng unit. Nagigilty man pero wala akong choice. Alam kong hindi din naman kami nito matitiis. Sa ngayon kailangan niyang malaman na wala talagang pag-asa para maging kami. Hindi pwedeng paasahin ko ito. Mama, bakit parang galit si Papa Enzo? Nagtatakang tanong ni Charles.
Nakangiti ko naman itong tinititigan. Hindi naman baby. Napagod lang siguro siya. Magiging okay din ang lahat bukas, sagot ko naman at pinindot na ang buto ng elevator paakyat ng unit namin. Hindi na ito sumagot pa hanggang bumukas ang elevator sa kung saang floor matatagpuan ang unit namin. Papa, nagtaka pa ako sa sigaw na yun ni Charles. Agad akong napatingin sa pintuan ng unit namin at nagulat ako dahil nakita kong nakatayo doon si Ryder. Tahimik itong nakatitig sa pagdating namin ni Charles. Bakas ang pagkainip sa mukha nito. Hello baby. Akala ko hindi na kayo uwi dito sa kondo eh. Kanina pa ako naghihintay dito. Wika nito kay Charles na halatang gustong iparinig sa akin ang sinasabi nito dahil sa lakas ng kanyang boses. Hindi na lang ako umimik bagkos binuksan ko ang bag para hanapin ang susi ng unit namin. Hindi mo na kailangan pang buksan ang pintuan na iyan. Sasama kayo sa akin, wika ni Ryder sa akin sa seryosong boses. Agad naman akong napatitig dito. Gusto kong masiguro kung gaano ito kaseryoso ngayon. Ryder please, pagod na kami. Hayaan mong makapagpahinga muna kami ni Charles ngayong gabi, sagot ko naman. Pwede kayong magpahinga sa bahay. Let's go Charles, seryosong wika nito at agad na hinawakan sa kamay ang anak namin. Lumingon pa sa akin si Charles, kasabay ng pagtalikod nilang dalawa sa akin. Naiinis man pero wala na akong nagawa kundi sundan na din sila. Hindi ako papayag na basta na lang isama nito ang anak namin kung kailan niya gustuhin. Hindi ako sanay na mawala ito sa akin kahit saglit lang. Hindi man direktang ipinapakita alam kong galit si Ryder. Ayaw niya lang sigurong ipakita ito sa anak namin. Tahimik na din akong sumakay ng kotse pagkadating namin ng parking. So, kumusta ang party? Tanong pa nito nang mag-umpisa na kaming umusad. Hindi ko lang alam kung para kanino ang tanong na iyon. Pero agad naman sumagot dito si Charles. Super happy papa. Nagkaroon ako ng maraming friends. Pagkatapos ang daming bisita. Sabi nga sa akin nila lola at lola sana sa kanila na daw kami titira ni mama, madaldal na sagot ni Charles. Hindi ko naman maiwasang mailang lalo na nang titigan ako ni Ryder. Sinong lola at lola, nagtatakang tanong nito sa amin. Pasulyap-sulyap pa din ito sa akin. Yung mga parents po ni Papa Enzo. Lolo at lola ko na din po sila, sagot naman nito. Agad kong napansin ang pagtiim bagang ni Ryder at tinapunan pa ako ng matalim na titig na siyang nagpakaba sa akin. Papa din pala ang tawag mo sa kanya, mahinahong tanong nito sa anak namin. Agad naman tumango si Charles. Yes po. Kasi palagi siyang may gift sa akin noong baby pa ako. Saka lagi niya kaming pinapasyal noon ni Mama, inosenteng sagot naman ni Charles. Agad na gumuhit ang pait sa mga mata ni Ryder. Alam kong mayado itong naninibugho sa mga nalaman nito sa anak namin. Hindi ko na lang pinansin pa ang kanilang pinag-uusapan bagkos ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Agad naman kaming nakarating sa bahay nila. Tahimik na ang buong paligid at nagpapahinga na ang lahat. Agad akong bumaba ng kotse at hinarap si Ryder. Saan kami matutulog ni Charles? Seryoso kong tanong. Pagod na ako at ayaw ko na sana pang pahabain ang pag-uusap namin. Tinitigan ako nito at sa kakaswal na sumagot. Saan ba dapat? E di sa kwarto natin, sagot nito. Agad na pinanlakihan ko ito ng mata. Pagkatapos ay binalingan ko si Charles na noon ay abala sa kakaikot sa paligid. Mabuti na lang at maliwanag ang bakura ng bahay nila. Medyo malayo din sa kinaroroonan namin ang anak namin dahil pinagmamasdan nito ang tubig sa fountain. Anong kwarto natin? Nakalimutan mo na ba na matagal na tayong hiwalay? Kung wala kang balak na patulugin kami isa-isa sa mga guest room dito sa bahay, mas mabuti pang bumalik na lang kami ng kondo. Inis kong sagot dito. Nakita ko ang galit sa mga mata nito bago sumagot. Para ano? Para malaya kang mabisita ng gagong Lorenzo na iyon? Hindi ako papayag, Ashley. Akala mo ba hindi ko alam ang mga pinanggagawa niyo kanina sa party na iyon? Akala mo ba hindi ko alam ang mga nangyayari doon? Galit na tanong nito. Natigilan naman ako. Tinitigan ko ito sa mga mata bago sumagot. Wala ka na doon, Ryder. Matagal na tayong hiwalay at malaya na akong gawin lahat ng gusto ko. Gigil kong sagot. Umisi lang ito sa akin. Hindi pa tayo hiwalay, Ash. Kasal pa rin tayo at sa batas dito sa Pilipinas mag-asawa pa rin tayo, sagot nito.
Agad akong napailing. Pwes ako mismo ang magpa-file ng divorce kung wala kang balak na gawin iyon. Hindi na tayo pwedeng magsama tulad ng dati, Ryder. May sarili na akong buhay, seryoso kong sagot. Nakita kong muli ang galit sa mga mata nito, pero hindi ko na lang pinagtuunan pa ng pansin. Bakit ang laki ng ipinagbago mo? Hanggang ngayon hindi mo pa rin ba ako pinapatawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa iyo? Ganoon na lang ba kalaki ang galit mo sa akin para tuluyan mo nang tapusin ang kasal natin, tanong nito. Ilang sandali akong natigilan bago ito sinagot. Kinalimutan ko na ang mga nangyari noon. Kaya nga malaya ka nang makita ang anak natin, di ba? Pero hindi ibig sabihin noon na babalik tayo sa dati. Binibigyan lang kita ng karapatan kay Charles. Iyon lang at wala nang iba, sagot ko. Sandali itong natameme. Muli itong napatiimbagang. Dahil ba kay Lorenzo? Siya na ba ang mahal mo ngayon? Tuluyan mo na ba akong ipinagpalit sa gagong iyon, galit na sagot nito. Wala ka na doon, Ryder. Noon pa man ibinigay ko na sa iyo ang kalayaan na gusto mo. Ngayon naman, kung gusto mong palaging makikita ang anak natin, huwag mo nang ipilit ang kasal nating dalawa dahil hindi na maibabalik ang dati. Tuluyan na nasira ang kung anong meron sa atin noon, kaya huwag mo nang pakialaman pa ang kung anong meron man sa buhay ko ngayon, seryoso kong sagot. Wala na akong pakialam pa kung masasaktan man ito sa aking sinabi. Katulad ni Lorenzo, ayaw ko na din na umasa pa ito. Masaya na ako kung anong meron man ako ngayon. Mama, Papa, nag-aaway po ba kayo? Sabay kaming napalingon ni Ryder sa likuran nang marinig naming nagsalita si Charles. Hindi ko alam kung narinig ba nito ang pag-uusap naming dalawa ni Ryder. Napansin ko kasi ang butil ng luha na pumatak sa mga mata nito, kaya agad ko itong nilapitan. No baby. Nag-uusap lang kami ni Daddy. Meron lang kaming kaunting hindi na pagkasunduan pero hindi ibig sabihin galit kami sa isa't isa. Nakangiti ko namang wika at binalingan si Ryder na noon seryoso ang mukha na nakatingin sa aming dalawa ni Charles. I am sleepy na po, Mama. Gusto ko na po matulog, sagot nito. Ninisyan ko muna ito at binalingan ko si Ryder. Sa guest room kami, wika ko at hinila na ang kamay ni Charles para pumasok sa loob ng bahay. Kahit papaano kabisado ko ang bahay na ito at alam ko kung nasaan ang guest room. Tahimik naman na sumunod sa amin si Ryder na siyang ipagsawalang bahala ko na lang. Hindi naman siguro ito gagawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan lalo na at kasama ko ang anak ko. Alam kong ipipilit nito ang gusto pero hindi ako papayag. Ipagpipilitan ko ang karapatan ko at ayaw kong kontrolin niya ako porket nandito kami sa pamamahay nila. Pagdating sa isa sa mga guest room ay agad kong binuksan ang pintuan at pumasok sa loob. Alam kong regular na nililinis lahat ng mga guest room dito sa bahay na ito kaya wala akong dapat na alalahanin. Magiging safe kami ni Charles dito. Sigurado ba kayo na dito kayo matutulog? Charles, pwede kayo sa kwarto ni Daddy. Malaki iyon at mas magiging komportable kayo, wika ni Ryder habang nakatayo sa pintuan. Hindi ko na malaya na sumunod pa rin pala ito sa amin hanggang dito. Ang akala ko dumiretso na ito sa sarili niyang kwarto. No, Dad. Maybe next time na lang, sagot naman ni Charles at naghikab pa. Tinapunan ko naman ng masamang tingin si Ryder. Kailangan maglinis ng katawan ni Charles. May damit ba na pwedeng isuot na kasya sa kanya? Tanong ko sa seryosong boses. Tinitigan muna ako ni Ryder bago sumagot. Nasa kwarto. Sandali lang at kukuha ako, sagot nito. Hindi ko ito pinansin pa bagkos inakay ko na si Charles, patungong banyo para tulungang maglinis ng katawan. Hindi na din naman ito nagreklamo pa at kita sa kanyang mga mata na antok na talaga ito. Mabilis ko itong pinunasan at binalot ang kanyang katawan sa bathrobe para hindi lamigin. Nakakaramdam na ako ng inis dahil hindi pa din bumabalik si Ryder. Kung ganitong puro konsumisyon lang din ang aabutin ko, mabuti pang hindi na lang kami sumama sa kanya. Tulog na sana kaming mag-ina sa mga oras na ito. Akmang muling babalik na ulit ako ng banyo para gawin na din ang aking evening routine nang marinig kong may kumatok sa pintuan. Agad akong naglakad at binuksan ito. Bumungad sa akin ang mukha ng isang kasambahay. May hawak itong paper bag at agad na inabot sa akin pagkatapos akong batiin. Good evening po, ma'am. Pinapabigay ni Sir Ryder, wika nito.
Agad ko itong hinisian at kinuha dito ang paper bag. Nagpasalamat ako at agad naman itong nagpaalam kaya naman muli kong isinara ang pintuan ng kwarto. Hinalungat ko pa kung ano ang laman ng bag at natuwa naman ako dahil mga damit pantulog naming mag-ina. Agad kong kinuha ang para kay Charles at agad itong binihisan. Pagkatapos ay agad na itong nahiga ng kama kaya kinumutan ko na ito para makatulog na. Itinuloy ko na din ang pagpasok sa loob ng banyo para maglinis ng katawan. Pagkatapos kong gawin lahat ng evening routine ko, ay tumabi na ako kay Charles at payapa kaming natulog. Kinaumagahan, nagising ako sa isang mainit na hininga na dumadampi sa aking leg. Agad na napakunot ang aking noo dahil imposible na manggaling kay Charles iyon, kaya napabalikwas ako ng bangon at nilingon ko kung sino ang katabi ko. Nagulat pa ako nang masilayan ko ang mukha ni Ryder. Pupungas-pungas din itong bumangon at halatang nadisturbo ko ang tulog nito. Ano ba? Bakit ka nandito? Agad kong tanong habang pinipiglan ko ang galit. Inilibot ko pa ang tingin sa paligid upang hanapin kung nasaan si Charles. Ash, ang aga pa. Matulog pa tayo, wika nito at hinawakan pa ako braso para mahiga muli pero pumiksi ako. Ryder, hindi nakakatuwa. Bakit nandito ka? Nasaan si Charles? Inis kong tanong. Pagkatapos ay bumaba ng ako ng kama upang silipin ang banyo at nagbabaka sakaling nandoon si Charles. Nasa kwarto siya ni Lola, baliwala nitong sagot habang titig na titig sa akin. Agad nanlaki ang aking mga mata at dumako ang paningin ko sa relo na nakapatong sa bedside table. Alas 5 pa lang ng umaga at ang aga naman nagising ni Charles. Kung ganoon ano ang ginagawa mo sa kwarto na ito? Sino ang nagsabi sa iyo na pwede kang tumabi sa akin? Inis kong sagot. Tumayo pa ito ng kama at akmang lalapitan ako pero umiwas ako. Agad ko din iniiwas ang tingin ko dito. Nakasuot lang ito ng boxer shorts at walang damit pang itaas. Tipikal na suot niya kapag natutulog kami noon. Ayaw niyang matulog sa kwarto natin kaya dito tayo matutulog. Kagabi pa ako dito at tulog na tulog kayong dalawa ni Charles, kaya tumabi na ako. Wika ni sa tonong nainis na din agad ko naman itong pinandilatan. Sino naman ang nagsabi sa iyo na pwede kang tumabi sa amin? Ryder, pumayag na akong dito kami matutulog ni Charles kagabi pero hindi ibig sabihin na malaya mo nang gawin lahat ng naisin mo. Halos pasinghal ko iyong sinabi sa kanya. Agad na nagsalubong ang kilay nito. Ashley, asawa pa rin kita. Baka nakakalimutan mo na ang tungkol sa bagay na iyon, inis din nitong sagot. Noon iyon Ryder. Pwede mo akong ituring bilang isang asawa. Pero iba na ngayon. Ayaw ko na, galit ko ding sagot. Bakit? Dahil ba sa kanya? Tuluyan na bang inagaw ni Lorenzo sa akin ang puso mo? Galit din na sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na mapahilot sa sentido ko dahil sa mga kaganapan ngayon. Maling-mali talaga na sumama pa kaming mag-ina dito. Ang agang nasira ng araw ko dahil sa kakulitan ni Ryder. Gaano ba kahirap intindihin ang mga gusto ko? Bakit ayaw niya pa akong tigilan total naman kilala na siya ni Charles? Huwag na nating idamay pa ang wala dito Ryder. Labas si Lorenzo sa pag-uusap natin, sagot ko. Ngumisi ito. Siya ang dahilan kung bakit hindi kita mahanap-hanap. Kung hindi sa pagiging mapapel niya, hindi sana tayo hahantong sa ganito. Matagal na sanang muling nabuo ang pamilya natin, Ashley. Galit na sagot nito. Galit ko naman itong tinitigan. Mabuo. Hindi na mabubuo pa ang pamilyang ito, Ryder. Matagal lang sira dahil ikaw mismo ang sumira nito. Hindi ko mapigilang sigaw kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Natigilan ito. Bakas ang guilt sa mukha nito habang titig na titig sa akin. Wala na din naman akong pakialam pa sa nararamdaman nito dahil totoo naman ang aking sinasabi. Kung hindi sana niya ako binaliwala noon at sinaktan, hindi sana kami hahantong sa ganitong bagay. Nagkatrauma na ako sa kanya. Paano kung maulit ang mga nangyari noon? Siguro hindi ko nakakayanin pa. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan ang tungkol sa bagay na iyan, Ash. Inaamin ko, nagkamali ako sa relasyon nating dalawa noon. Patawarin mo ako, Ash, sagot nito. Agad akong umiling. Pinapatawad na kita. Gusto ko nang kalimutan ang lahat. Kaya please, wag mo nang ipilit pa na muli tayong bumalik sa dati. Ayaw ko na Ryder. Palayain na natin ang isa't isa.
Para na lang kay Charles kaya nagkakaroon tayo ngayon ng ugnayan, sagot ko. Agad na gumuhit ang sakit sa mga mata nito dahil sa sinabi kong iyon. Para namang hinihiwa ang puso ko. Pero alam kong ito ang tama. Ayaw ko nang sumugal pa ulit. Takot na akong muling masaktan. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Seryoso nitong tanong at dahan na naglakad palapit sa akin. Agad naman akong napaatras. Anong ginagawa mo? Bakit ka lumalapit sa akin? Nahintakutan kong wika habang umaatras. Hindi ito sumagot at patuloy ang kanyang paghakbang palapit sa akin hanggang sa naramdaman ko na pader na ang nasa likuran ko. Kaya naman wala na akong nagawa pa kundi hintayin ang mga susunod nitong gawin. Alam mo bang hindi ako papayag na may ibang lalaki na aagaw sa iyo? Tandaan mo, Ash. Amindado ako na malaki ang kasalanan ko sa iyo noon. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita at willing kong gawin ang lahat makabawi lang ako sa iyo. Kaya please bigyan mo naman ako ng chance para patunayan ko sa iyo ang lahat. Bumalik ka na sa akin. Nagsusumamo nitong wika. Agad akong umiling kasabay ng muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. No. Sorry, pero hindi ko na natuloy pa ang aking sasabihin nang mabilis na bumaba ang mukha nito sa mukha ko at lumapat ang labi niya sa labi ko. Agad na nanlaki ang aking mga mata dahil sa ginawa nito. Hindi ako makapaniwala na gagawin niya ito sa akin sa kabila ng pagtutol ko na muli kaming magkabalikan. Nagiging mapusok sa pag-angkin ng labi ko si Ryder. Para itong isang gutom ng leon na sinibasib ang aking labi at hindi na ako binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Nagiging malikot na din ang mga palad nito na humahaplos sa likod ko. Hindi ko naman malaman kung paano react dahil ang totoo ay tuluyan na din akong nahulog dito. Tuluyan na din akong natangay sa init ng labi nito at hindi ko na mapigilan pa ang aking sarili na kumuyapit sa liig nito upang tugunin ang mapusok nitong halik. Hindi ko na malayan ang muling pagbalik namin ng kama. Pareho na kaming hubot-hubad at abala sa pagdama ng init ng katawan ng bawat isa. Bawat haplos na pinapakawalan sa katawan ko ni Ryder ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kiliti sa buong pagkatao ko. Ramdam sa bawat galaw namin ang pananabik sa isa't isa. Hindi ko na malaya na napapaungol ako habang malaya nitong dinadama ang magkabilaan kong bundok. Nakakabaliw ang ginagawa nitong pagsamba sa katawan ko. Pakiramdam ko may gustong abutin ang katawan ko na tanging si Ryder lamang ang makakagawa noon. Malaki pa rin ang epekto niya sa akin at hindi pwedeng ikaila iyon ng sarili kong katawan. Mahal na mahal ko siya at gustuhin ko man na mabuo kaming muli pero tumutol na ang isipan ko sa ideyang iyon. Takot na din ang puso kong sumugal. I love you, Ashley. Magsimula tayo ulit, bulong nito sa punong tainga ko. Muling bumalik ang halik nito sa labi ko patungo sa punong tainga ko. Napakurap ang aking mga mata at muling nanumbalik sa isipan ko ang mga nangyari sa amin noon. Ang masakit na pinagdaanan ko sa mga kamay nito, kaya wala sa sariling na itulak ko ito na siyang dahilan ng pagkakaalis niya sa pagkadagan sa akin. Agad kong hinablot ang kumot at tinakpan ang kahubaran ko, pagkatapos ay agad na sumalubong sa paningin ko ang naiinis na mukha ni Ryder. Ashley, come on. May balak ka bang pasakitin ang puson ko? Wika nito sa galit na boses. Halata sa ekspresyon ng mukha nito na nabitin talaga. Pero wala na akong pakialam pa doon. Hindi tama ang ginagawa namin. Hindi pwede. Sorry, isang malaking pagkakamali ang ginagawa natin, Ryder. Matagal na tayong wala at hindi pwedeng mangyari sa atin ang ganitong bagay, sagot ko sabay sa bunot sa buhok ko. Iniwas ko pa ang paningin ko sa hubad nitong katawan. Malakas itong napabuntong hininga at akmang muling lalapit sa akin at hahawakan ako pero tinabig ko ang kanyang kamay. Kung gusto mong makasama ng matagal ang anak natin, huwag mo nang ipilit pa ang gusto mo, Ryder. Nandito ako sa bahay na ito dahil kay Charles, wika ko sa seryosong boses. Pero sa kaloob-looban ng puso ko dinadaga ako ng kaba. Kaunti na lang talaga at tuluyan na naman akong mahulog sa mga kamay ni Ryder. Ash, mag-asawa pa rin tayo. Bakit ba napakahirap sa iyo ang kalimutan lahat ng mga kasalanan ko? Wika ni Ryder habang nakakuyom ang kamao. Baka sa mukha nito ang hindi mailabas na inis. Napayuko ako. Iwan mo na ako dito sa kwarto, Ryder. Gusto kong mapag-isa, sagot ko dito sa malamig na boses. Tinitigan ako nito bago hinagilap ang mga damit niya na nagkalat sa bawat sulok ng kwarto.
Hindi ko na ito tiningnan pang muli hanggang sa makalabas na ng kwarto. Agad na nagunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Aaminin ko, gusto ng katawan ko ang mga nangyari sa amin kanina. Hinahanap ng katawan ko ang init ng halik nito. Pero sa tuwing sumasagi sa isip ko ang mga kawalang, hiyaan na nagawa niya sa akin noon, hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding takot. Paano kung magkamali ulit ako? Paano kung muli akong magtiwala sa kanya at muli din masaktan? Hanggat maari ayaw ko nang sumugal pa. Mas gusto ko ang ganitong buhay, masaya kasama si Charles. Alam kong kapag muli akong makisama kay Ryder, may tendency na muli akong masasaktan. Walang kasiguraduhan kung magbabago ba talaga siya. Hindi din ako sigurado kung magiging masaya ba kami. Hanggang may takot sa puso ko, alam kong hindi mapapanatag ang pagsasama namin. Mahirap nang ibalik ang tiwala na tuluyan ng nasira. Lilipas din ang lahat at matatanggap din namin pareho na hindi na kami para sa isa't isa. Siguro nga, itutuloy ko na lang ang pagbalik namin ng Japan. Sa lugar na iyon, magiging malaya ako. Hindi lang sa anino ni Ryder, kundi pati na din kay Lorenzo. Tama, pati kay Lorenzo. Hindi ko maatim na makita siyang nasasaktan dahil sa akin. Napakabuti niyang tao at wala akong karapatan para saktan ang damdamin niya. Hanggat may panahon pa, tuluyan ko na din siyang lalayuan. Mahirap man talikuran ang pagkakaibigan namin, wala na akong magagawa pa. Ayaw ko na ng sakit ng ulo. Ayaw ko nang muling umiyak. Isa pa, napakabait ni Lorenzo sa amin at tiyak na siya ang unang masasaktan kapag malaman niyang nakipagbalikan ako kay Ryder. Kaya tama lang ang gagawin kong pag-iwas sa kanya. Hindi man siya maalis sa puso ko, pipilitin ko siyang iwasan sa abot ng aking makakaya. Dahan-dahan akong bumangon ng kama habang nakabalot pa rin sa katawan ko ang kumot na nagtatakip sa aking kahubdan. Pagkatapos ay naglakad ako patungong pintuan at agad itong inilok. Baka bumalik pa si Ryder at tuluyan na akong mahulog sa kanya. Simula ngayon, iiwasan ko nang magsolo kaming dalawa. Baka sa susunod hindi ko kaya pang pigilan ang aking sarili. Baka tuluyan na akong ipagkanulo ng sarili kong katawan at pagsisisihan ko lang ang lahat. Tama na ang isang beses na naranasan ko ang impyerno sa mga kamay nito. Tama na ang minsan ko siyang iniyakan. Tama na ang nag-iisang si Charles sa buhay ko. Agad akong naglakad patungong kiis para maglinis ng katawan. Tinanggal ko ang nakabalabal na kumot na tumatakip sa kahubdan ko at pinagmasdan ang aking sarili sa tapat ng salamin. May mga naiwan na kiss mark sa balat ko si Ryder. Malungkot akong napangiti habang hinahaplos iyon. Ipinapangako ko sa akin sarili, ito na ang last na sasayad ang labi niya sa balat ko. Hindi na maulit pa ang lahat. Kailangan kong manindigan sa ngayon para sa katahimikan naming lahat. Agad kong binuksan ang shower para maligo. Umaasa akong sa pamamagitan nito matutulungan ang tubig mula sa shower na mawala ang init ng katawan ko na sumiklab sa piling ni Ryder. Gusto kong makalimutan kung paano niya sambahin ang katawan ko kanina. Pakiramdam ko nanlalagkit ang balat ko dahil sa mga naiwan na laway ni Ryder. Pipilitin kong kalimutan ang mga nangyari ngayon. Lisipin ko na lang na isang magandang panaginip ang lahat. Nanlilisik ang aking mga mata habang naglalakad pabalik ng kwarto ko. Hindi ko akalain na tatanggihan ako ni Ashley. Kung alam niya lang kung gaano ko siya gustong angkinin. Kung gaanong gusto kong madama ang katawan niya. Pero bakit patuloy niya pa rin akong tinatanggihan? Wala na ba talaga akong halaga sa kanya? Tuluyan na bang inagaw ni Lorenzo ang puso niya sa akin? Agad kong binuksan ang pintuan ng kwarto at mabilis na pumasok. Pabalibag ko itong isinara at pinaghahagis lahat ng mahawakan ko dito sa loob ng kwarto dahil sa sobrang galit na nararamdaman. Walang sino man ang makakarinig kung magwala man ako ngayon dito dahil soundproof ang kwartong ito. Nagwala ako ng nagwala para maibsan lahat ng galit na nararamdaman ko. Hindi ko kayang nakikita na tuluyan ng lumalayo sa akin si Ashley. Lalong hindi ako makakapayag kung sakaling si Lorenzo na ang nagmamay-ari ng puso nito. Akin lang siya. Akin lang dapat ang asawa ko. Nang mapagod sa pagwawala ay para akong hapong-hapo na umupo ng kama. Nanginginig ang buong kalamnan ko sa galit na nararamdaman. Pero kailangan kong itago ang galit ko kay Lola dahil alam kong mag-aalala siya sa akin. Isa pa, ayaw kong makita ako ng anak ko sa ganitong sitwasyon. Ayaw kong pati ito ay katakutan ako. Wala naman akong ibang hangad sa ngayon kundi muling mabuo kami.
Ang pamilya namin ni Ashley. Pero bakit napakatigas niya? Hindi pa ba sapat ang ilang beses na pagbanggit ng katagang pagmamahal dito para maalis ang sakit na nararamdaman ng puso niya? Ano ba talaga ang dapat kong gawin para muli siyang maging akin? Nakakapagod ang ganitong klaseng buhay. Walang kasiguraduhan kung magiging masaya ba ako. Aminado naman akong kasalanan ko ang lahat at handa akong magbago para lang sa kanila. Wala na akong balak pang tumingin sa ibang babae. Gusto kong ibuhos lahat ng oras ko sa kanilang dalawa ni Charles. Ano ba ang dapat gawin para muling bumalik ang tiwala niya? Hindi ko namalayan ang pagtulo ng luha ko sa aking mga mata. Lalaki ako at kahit kailan wala pa akong inyakang babae maliban kay Ashley. Ang babaeng ang akala ko noon ay katawan niya lang ang habol ko. Pero bakit ang sakit ng nararamdaman ko sa isiping tuluyan ng naagaw ng iba ang buo niyang pagkatao? Natigilan ako sa pagmuni-muni nang marinig kong may kumakatok sa pintuan ng kwarto. Agad kong pinunasan ang luha sa aking mga mata nang marinig ko ang boses ni Lola Agatha. Inilibot ko pa ang paningin ko sa loob ng kwarto at nagkalat ang mga gamit. Alam kong mag-aalala si Lola kapag makita niya ang sitwasyon ko. Pero hindi naman pwedeng hindi ko siya pagbuksan ng pintuan. Baka kung ano ang isipin nito at mag-alala sa akin. Kaya kahit nais kong mapag-isa muna, wala na akong nagawa pa kundi ihakbang ang aking mga paa patungong pintuan. Dahan-dahan ko itong binuksan at agad na tumampad sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Lola Agatha. Mukhang masaya ito sa presensya ni Charles at Ashley. Agad na nabura ang masayang ngiti sa labi nito nang matitigan ako. May problema ka ba iho? Nag-aalala nitong taong. Tipid akong ngumiti. Ayos lang la. Masakit lang po ang ulo ko, matamlay kong sagot at pilit akong nagpakawala ng ngiti. Pero alam kong hindi ito naniniwala sa klase ng pagkakatitig niya. Kilalang kilala ako ni Lola Agatha mula ulo hanggang paa. Siya ang nagpalaki sa akin, kaya alam kong nararamdaman nito ang nararamdaman ko ngayon. Tanging masayang boses ni Lola Agatha ang nangingibabaw habang kumakain kami ng breakfast dito sa dining area. Pareho kaming tahimik ni Ryder habang pinapakiramdaman ang isa't isa. Nararamdaman ko ang galit sa mga mata nito sa tuwing tumitingin sa akin. Hindi ko na lang pinapansin bagkus tahimik lang akong nakikinig sa kwento ni Lola Agatha. Alam niyo bang masayang-masaya ako sa inyong pagbabalik dito, Ashley? Sana dumito na lang kayo para naman magkaroon uli ng kulay ang bahay na ito. Narinig kong wika ni Lola Agatha. Pilit akong nagpakawala ng ngiti habang umiinom ng kape. Wala akong ganang kumain pero kailangan ko pa rin sumabay sa kanila bilang pagbibigay ng respeto. Isa kailangan ko din asikasuhin si Charles. Pasensya na po kayo Lola Agatha. Pero kailangan po naming bumalik ng Japan. Sagot ko. Buo na ang desisyon ko sa ganitong bagay. Sa dinami-dami ng nangyari sa maikling panahon na pananatili namin dito sa Pilipinas, wala na akong balak pang magtagal dito. Hinahanap ng isipan ko ang tahimik na pamumuhay namin sa Japan. Agad kong napansin ang pagtigil ni Lola Agatha sa pagkain. Ibinaba nito ang hawak na kutsara at tinidor saka ako tinitigan. Hindi ka na ba talaga papigil pa, Ash? Baka naman pwede pang magbago ang isip mo, sagot nito. Napayuko ako. Nakaramdam ako ng guilt nang muling titigan ang malungkot na mukha ni Lola Agatha. Pero wala na akong magagawa pa. Pakiramdam ko kapag magtagal pa kami dito sa Pilipinas, lalong magiging magulo ang lahat. Ang gusto ko lang naman mamuhay ng tahimik at payapa at sa Japan ko lang iyon matatagpuan. May stable job ako doon at kayang-kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan ni Charles. Sorry po. Pero buo na ang desisyon ko, mahina kong wika. Agad kong napansin ang pagtitig sa akin ni Ryder. Bakas dito ang hindi maisatinig na galit at kitang-kita ko ang paghigpit ng paghawak nito sa kanyang kutsara. Hindi ko ito pinansin at itinoon ang aking tingin sa tasa na mailamang kape. Don't worry la. Pwede pa naman siguro magbago ang isip ni Ashley. Hindi pa namin napag-uusapan ng maayos ang tungkol sa bagay na ito, mahinanahong wika ni Ryder. Malungkot na tumango si Lola Agatha habang palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Ryder. Hindi na din ako kumibo pa hanggang natapos ang agahan na iyon. Pwede ko bang makasama pa ng matagal ang apo ko ngayong umaga? Tiyak na mamimiss ko siya, kapag ay wika ni Lola Agatha. Balak ko na sanang magpaalam na at babalik na kami ng kondo, pero dahil napansin ko pa rin ang lungkot sa mga mata nito pumayag na din ako.
Pwede na siguro ang 2 oras na paghihintay. Agad na hinawakan ni Lola Agatha si Charles sa kamay at niyaya patungong garden. Naiwan naman kaming dalawa ni Ryder at hindi ko alam kung paano aasta sa harap nito. Bakas pa rin sa mga mata nito ang galit kaya hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga. Huwag mo nang bigyan ng false hope si Lola Agatha. Walang makakapigi sa aming pagbabalik ng Japan, basag ko sa katahimikan na namagitan sa aming dalawa. Napansin ko pa ang pagkuyom ng kamao nito, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Bakit pa? Kung tutuusin kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan niyong mag-ina Ash. Ano pa ba ang kulang para lang manatili ka dito sa bahay? Ano pa ang dapat kong gawin para makalimutan mo ang sakit na ibinigay ko sa iyo noon? Bakas ang pangigil sa boses ni Ryder na wika nito. Hindi ko kailangan ang pera mo para muling magpaalipin sa iyo, Ryder. Kaya kong magtrabaho para kumita at buhayin ang anak natin. Actually, wala ka namang dapat gawin eh. Wala kang dapat patunayan sa akin dahil noon pa man alam ko na ang kakayahan mo. Pero kung gusto mo talagang tuluyan akong makalimot, hayaan mo muna ako ngayon. Hayaan mo na ang panahon ang magdesisyon kung para ba talaga tayo sa isa't isa, seryoso kong sagot. That's bullshit, Ash. Matagal na panahon na pinagkait mo sa akin ang tungkol kay Charles. Sa palagay mo ba kaya kong tanggapin lahat ng sinasabi mo ngayon? No. Ayaw kong muli kayong lumayo sa akin. Hindi ko na kayang maghintay pa ng another years para muli ko kayong makita, wika nito. Natigilan ako. Kitang-kita ko ang pinaghalong galit at pagsusumamo sa mga mata ni Ryder, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa dito. Aminado ako sa mga pagkakasalang nagawa ko sa iyo, Ash. Pero hindi pa ba sapat ang paulit-ulit na paghingi ko ng tawad sa iyo? Bakit ang hirap ang tigas ng puso mo, himutok na wika nito? Isipin mo na kung ano ang gusto mong isipin, Ryder. Pero buo na ang desisyon ko at hindi ako mapipigilan ng kahit sino. Babalik kami ng Japan sa ayaw at gusto nyo, inis kong sagot dito. Padabog akong tumayo at naglakad palabas ng dining room para sundan sila Charles at Lola Agatha. Ngayon ko lang napatunayan na tuluyan ang nawala ang pagtingin mo sa akin, Ash. Ang bilis mo naman akong palitan sa puso mo. Tuluyan ka nang ang naagaw sa akin ng gago kong kaibigan. Wika nito na halata ang paghihinagpis sa boses. Isinali na naman niya sa usapan si Lorenzo. Hindi ko ito pinansin bagkus tuluyan na akong naglakad palayo dito. Agad kong hinanap si Charles sa garden at nang mapansin ko na nasa gilid ng pool ito, kasama si Lola Agatha agad ko silang nilapitan. Charles! Let's go, wika ko. Sabay pa silang lumingon ni Lola Agatha sa akin. Agad kong napansin ang pagtutol sa mga mata ni Lola Agatha pero hindi ko iyon pinansin. Bagkus pilit akong nagpakawala ng ngiti. Sorry Paula. Bibisita na lang ulit kami kapag may time. May pupuntahan pa kasi kami ni Charles, nagpapakumbaba kong imporma dito. Alanganin itong napatango habang napapansin ko ang bahagyang pagtulo ng luha sa mga mata. Hindi ka na nga talaga papipigil pa, Ash. Kung ganoon wala na akong magagawa pa kundi hayaan ka. Hihintayin ko ang muli niyong pagbabalik, malungkot nitong wika habang mailuha na tumutulo sa mga mata nito. Sorry Paula, wika ko dito at hindi ko na mapigilan pa ang aking sarili na yakapin ito. Agad na yumugyog ang balikat nito palatandaan ng pag-iyak, kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na maluha na din. Sorry po, pabulong kong wika dito. Naramdaman ko naman ang paghaplos nito sa likod ko kaya napahagulhol ako. Naiintindihan ko iha. Lagi mong tandaan, wala akong kahit na galit na nararamdaman sa iyo sa kung anumang desisyon ang gusto mong gawin ngayon. Magkikita pa naman tayo diba, wika nito. Agad akong tumango. Siyempre naman po. Lagi po namin kayong dadalawin. Salamat po sa lahat ng kabutihan la. Wika ko kasabay ng pagkalas dito. Tipid itong humiti at hinalikan pa ako sa pisngi. Pagkatapos binalingan pa nito si Charles at kinagat din sa mukha. Magpakabait ka apo. Lagi kang sumunod sa utos ng mama mo, bilin pa nito kay Charles na siyang nagpaiyak lalo sa akin. Agad kong pinunasan ang luha sa aking mukha nang mapansin kong nakatingin sa gawin namin si Ryder. Nakatayo ito sa harap ng pintuan ng bahay at kitang-kita ko kung gaano ito kalungkot. Siyempre naman Paula. Basta magkikita pa tayo. Babalik kami ni Mommy dito, sagot naman ni Charles sa kanyang lola.
Pagkatapos ay humawak na ito sa aking kamay at sabay na kaming humakbang papuntang gate. Hindi ko na nilingon pa si Lola Agatha, dahil sa tuwing nakikita ko itong umiiyak, lalo akong inuusig ng konsensya. Pagkalabas ng gate sakto naman na may dumaang taxi kaya agad ko iyong pinara at sumakay kaming mag-ina. Agad kaming nakarating ng kondo. Nagpasalamat ako dahil tahimik lang si Charles sa buong biyahe namin. Hindi ito kumikibo at nagiging abala siya sa kanyang hawak na gadget. Agad ko naman hinagilap ang sarili kong cellphone. Pagkatapos ay agad kong tinawagan ang airline company kung saan kami nakabook ng tiket sa aming pagbabalik ng Japan. Gusto kong i-rebook iyon at kumuha ng mas maagang flight para makaalis na at makaiwas sa lahat ng problema. Ayaw ko na dito sa Pilipinas. Ilang araw din akong walang ganang magtrabaho. Wala akong choice kundi ang pumasok ngayon, kahit mabigat ang kalooban ko sa nagiging takbo ng relasyon namin ni Ashley. Mahirap man tanggapin ang lahat pero wala akong magagawa kundi ituloy ang buhay at asikasuhin ang opisina dahil walang sino man ang pwede gumawa nito kundi ako lang. Maraming nakabinbin na trabaho at kabi-kabilaan din ang mga meetings ko kaya naman kahit na gusto kong pagtuunan ng pansin si Ashley at ang anak namin kailangan kong hatiin ang oras sa pagitan nilang dalawa. Natigil ako sa ginagawa ko sa harap ng computer nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan. Iniangat ko ang aking mga mata at napansin ko ang pagpasok ng sekretary ko. Sir, pasensya na po sa abala. May gusto po kasing kumausap sa inyo ngayon. Urgent daw po at ilang araw na sayang pabalik-balik dito sa opisina, wika ni Mrs. Andres. Halos isang taon pa lang ito sa akin pero maayos naman magtrabaho. Napabuntong hininga ako bago ko ito sinagot. Sa dami ng trabaho na nakatambak sa harap ko wala akong time na humarap sa mga bisibisita na yan. Gayunpaman wala na akong choice pa kundi pagbigyan ang kung sino man ang naghihintay sa akin sa labas. Sige, papasukin mo siya. Pero next time kapag wala sa appointment list ko, huwag na huwag kayong mag-entertain ng bisita, sagot ko. Papasensya na po sir. Masyado po kasing makulit at ilang araw na din siyang nakikiusap. Magkakilala naman daw po kayo kaya lang nakalimutan niya daw kung saan kayo ngayon nakatira, sagot nito. Hindi ko naman mapigilan na kumunot ang noo ko. Dating kakilala ang naghahanap sa akin. Sino? Okay, sagot ko na hindi maiwasan ang magtaka. Tumango naman si Mrs. Andres at agad na lumabas ng opisina. Wala pang 2 minuto pumasok ito at nakasunod na dito ang taong kilalang kilala ko. Hindi ko akalain na may gana pa itong magpakita sa akin sa kabila ng mga kasalanan na nagawa niya. Ryder, kumusta ka? Nakangiti nitong wika. Baka sa mukha nito ang kaba. Agad akong napatayo nang masilayan ko si Ingrid. Hindi ko akalain na pagkatapos ng ilang taon na pagtakas nito, dahil sa kasalanan na nagawa niya noon kay Lola Agatha, may gana itong magpakita sa akin ngayon. Ipinahanap ko ito noon nang malaman ko na siya nagmay kasalanan. Pero mabilis itong nakatakas at balita ko ng ibang bansa na. Simula noon hindi na ito nagpakita pa sa akin. Anong kailangan mo? Malamig kong tanong dito. Nakangiti itong lumapit sa akin at aktong hahawakan ako nang tinabig ko ang kamay nito. Nahintakutan itong napaatras. Just want to say sorry sa mga nangyari noon. Ryder, maniwala ka sa akin, pinagsisisihan ko ang lahat, naiyak na sagot nito. Napailing ako. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang iniwan mo sa buhay ko, Ingrid? Bakit ka pa nagpakita? Ano ang kailangan mo? Asik ko dito. Napakurap ito pagkatapos ay agad tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Alam kong malaki ang kasalanan ko, Ryder. Kaya nga pansamantala akong lumayo dahil hiyang-hiya ako sa sarili ko sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo noon. Patawarin mo ako kung ngayon lang ulit ako nagpakita. Gusto ko din kasi makapag-isip at pagsisihan ang mga kasalanan ko. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko sinasadya ang pagkahulog ni Lola noon sa hagdan. Masyado lang masakit sa akin isipin na wala na akong halaga sa'yo, umiiyak na wika nito. Naikuyom ko ang aking kamao. Bumalik ako para pagbayaran lahat ng mga kasalanan ko. Nagtago ako dahil sa takot. Pero Ryder, nagawa ko lang naman iyon dahil sa matinding pagmamahal ko sa'yo. Alam natin pareho na noon pa man ayaw na sa akin ni Lola Agatha. I'm sorry, hindi ko sinasadya ang lahat, wika nito at sabahawak sa mga kamay ko. Hindi ko naman alam kung ano ang mararamdaman ko ngayon. Umalis ka na, sagot ko dito. Pumiksi pa ako para mabitawan nito ang kamay ko na hawak nito.
Lalo naman itong napahagulhol ng iyak. Ryder, please pakinggan mo ako. Kung kinakailangan na lumuhod ako ngayon sa harap mo para mapatawad ang mga kasalanan kong nagawa gagawin ko. Masyado na akong pinapahirapan ng sarili kong konsensya. Hindi ko na kaya pang magtago. Wika nito. Masama ko itong tinitigan. Walang kapatawaran ang pagsira mo sa pamilya ko, Ingrid. Get out, malakas ang boses ko na sagot dito. Alam kong mahirap kalimutan ang mga nagawa kong kasalanan. Pero maniwala ka man o hindi, mula noon hanggang ngayon, hindi ka nawala sa puso ko, Ryder. Nagpasya akong bumalik dito sa Pilipinas dahil umaasa ako na madudugtungan pa ang pagmamahalan natin noon, sagot nito. Hindi ko maiwasan na mapangisi. Talaga naman. Ang lakas pa rin ng loob nitong sabihin sa akin ang katagang iyon. Anong palagay niya sa akin, basta-basta na lang kalimutan ang lahat? Na parang wala lang at muling ibalik ang kung anong meron kami dati. Hindi na kita mahal. Akala ko noong mga panahon na mas pinili mo ako kumpara kay Lorenzo, mahal pa kita. Pero nagkamali ako. Si Ashley na ang gusto kong makasama habang buhay. Sana hindi ka na lang bumalik, Ingrid, para tuluyan ko nang makalimutan ang ginawa mong mga kasalanan mo sa akin, kay Ashley, seryoso kong sagot. Gulat naman itong napatitig sa akin. Hindi totoo yan. Mga bata pa lang tayo, magkakakilala na tayo. Nagsumpaan tayo noon na magsasama habang buhay. Bumalik ako dahil sa'yo. Alam kong galit ka lang kaya mo nasasabi sa akin ang bagay na yan, umiiyak na sagot nito. Agad akong umiling. Umalis ka na. Nonsense na ang pinag-usapan natin. Matagal ko nang kinalimutan lahat ng kasalanan na nagawa mo kay Lola. Pero gayunpaman hindi ko makalimutan na ikaw ang dahilan kaya nasira ang pagsasama namin ni Ashley. Ikaw ang dahilan kaya hindi mabubuo ang pinapangarap kong pamilya, seryoso kong sagot. Mahal mo na ba talaga siya? Ganoon lang ba kadali sa'yo baliwalain ang ilang taon nating pagiging magkasintahan, tanong nito. Ikaw ang unang sumira noon, Ingrid. Kung hindi ka sana tumalikod sa kasal natin at sumama kay Lorenzo, baka hindi ko makilala si Ashley. Hindi sana siya nagdusa sa mga kamay ko. Pero tapos na yun. Kalimutan na natin ang lahat at magsimula. May anak na kami at patuloy ko pa rin siyang sinusuyo para bumalik sa akin. Kaya please lang ito na sana ang huli mong pagpunta dito sa opisina. Kalimutan mo na magkakilala tayo at maghanap ka na ng taong pwede mong makasama habang buhay, sagot ko dito. Narinig ko naman ang paghikbi nito pero wala na akong pakialam. Itinuro ko pa ang pintuan upang palabasin ito. Get out, seryoso kong wika. Napailing ito. Ryder, please, bigyan mo naman ako ng time na i-prove ko sa'yo na mahal kita. Pinagsisisihan ko ang lahat ng mga pagkakamali ko. Wala akong ibang hangad kundi ikaw lang. We're not getting younger. Gusto ko nang bumuo ng pamilya at wala akong ibang gustong makasama habang buhay kundi ikaw lang, mahaba nitong wika. Umiling ako. Wala nang pag-asa pa, Ingrid. Matagal ka nang kinalimutan ng puso ko, sagot ko. Bakit hindi natin subukan? Paano kung hindi ka niya mapatawad? Paano kung ayaw niya na talaga sa'yo? Ryder, nandito ako. Handa kitang pagsilbihan habang buhay, umiiyak nitong wika. Umiling lang ako dahil ni Katiting wala na akong nararamdaman pa na kahit ano sa kanya. Matagal na siyang burado sa puso ko. Out! Get out, sigaw ko dito. Wala na akong time pa para makinig sa mga lumalabas sa bibig nito. Lalo itong napaiyak at mabilis na naglakad palabas ng opisina. Nanghihina naman akong napaupo. Hindi ko akalain na sa ilang taon na pananahimik ni Ingrid may gana pa itong bumalik na parang walang nangyari. Kang noon pa siguro ito nagpakita sa akin, baka naipakulong ko na ito dahil sa ginawa niya kay Lola. Malaki ang kasalanan na nagawa niya lalong-lalo na kay Ashley. Si Ashley ang napagbintangan ko noon sa pagkakalaglag ni Lola sa hagdan na siyang dahilan na pagkakulong nito. At hanggang ngayon alam kong iyon ang dahilan, kaya hindi na bumalik pa ang tiwala ni Ashley sa akin. Ako din naman gusto ko ng tahimik na buhay. Pero hindi ko alam kung paano paamuhin ang isang taong gusto nang lumayo sa akin. Hindi ko alam kung magiging masaya pa ba ako, at mabubuo pa ang pamilyang inaasam kong buuhin na minsan ko nang sinira dahil sa katangahan ko noon. Pinindot ko ang telepono sa harap ko at nagsalita ng sumagot sa kabilang linya ang aking sekretary. Pumasok ka dito sa opisina ko, seryoso kong utos dito. Pagkatapos ay agad kong pinatay ang tawag.
Wala pang ilang minuto ay narinig ko na ang mahina nitong pagkatok kaya agad ko itong unutusan na pumasok. Next time, ayaw ko nang papasukin mo pa sa opisina ko ang babaeng kakalabas lang kanina. Hindi ko siya kilala at sayang lang ang oras sa kanya, seryoso kong wika. Pasensya na po sir. Hindi na po maulit, sagot nito habang nakayuko. Hindi ko na ito pinansin pa at inutusan na itong lumabas ng opisina ko.